Sorry, dyan na pala kayo. Hello mga Kalodi Ops, welcome back to my YouTube channel. And for today's topic, meron kasing nagtatanong dito sa YouTube channel natin and nababother kasi siya kung mag-apply ba siya o hindi or hindi naman sa nababother, ibig ko sabihin nangangamba lang siya ng konti kasi nga meron kasi siyang work experience dyan as factory worker ata dyan sa Pilipinas and meron din ata siyang COE, I think. But pagdating kasi sa SSS history or SSS contribution niya, wala pong nagre-reflect doon sa or wala nagre-reflect na hulog niya. So, ang SSS contribution and SSS history kasi is, or company history is requirements na, isa siya sa mga requirements dyan kapag once na nag-apply kayo dito sa Taiwan. Kaya, napaka-grateful naman at ako yung napagtanungan niya since meron po akong idea or sabihin na natin na na-experience ko po yan before nung nag-apply pa po ako dyan sa Pilipinas papunta dito sa Taiwan. Kaya pinagbigyan ko po yung comment niya at ginawa ko po siya ng video para mas mas ma-explain ko po sa kanya kasi mahirap kasi pag sa comment lang ako nag-explain. So doon kami nag-chat, hahaba yung conversation. Eh di gawan ko na lang ng video, wala namang masama doon kasi isa rin talaga sa mga problema ko ngayon kaya matagal ako makapag-upload ng mga videos is nawawalan ho ako ng idea kung ano pa i-content. Kaya nagre-rely po talaga ako sa mga comment nyo po dito sa YouTube channel ko. And yun po ang ginagawa ko ng video. Kaya kung kayo may question po kayo at kaya po siyang sagutin at pwede ko siyang gawan ng video, gagawan ko po yun para rin ho magkaroon kayo ng idea at magkaroon kayo ng peace of mind. Pero disclaimer lang po, ito po yung masasabihin ko is based lang po ito sa experience ko. So, hindi po ako expert pagdating sa mga bagay-bagay na tinatanong nyo. But, kung na-experience ko po siya, kaya po siyang gawa ng video or kaya po siyang explain sa inyo kasi nga, napagdaanan ko na yan before. Kaya kung interested kayo sa topic na to, sit back, relax, and enjoy. Ako nga pala si Ram, and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga idol, pasensya na, no? Nakatapos ko sa trabaho. Ginawa ko siya ng video. Kaya nandun ako sa trabaho, iniisip ko kung ano yung mga napagdaanan ko before. So nag-backtrack ako sa pinagdaanan ko. So kung meron naman ho kayong mga iba pang katanungan, pwede nyo po kasing ipanoorin yung mga previous video ko before, lalo na yung nag-umpisa ako mag-apply sa mga agency. Kasi nandun po lahat ng mga information na kailangan nyo malaman. So, dito mag-stick tayo sa topic kasi meron nga siyang problem. Ayun pala, idol, ipopost ko po yung screenshot ng ano nyo and shoutout pala sa iyo. So, nakalimutan ko sabihin yung kanina. Nakalimutan kong ibanggitin nyo or i-post sa screen yung ano no, yung comment mo. So, yun, meron siyang COE, meron siyang experience, pero wala nga siyang hulog sa SSS. So, ganito po, based on my experience kasi before, wala kasi talaga akong solid na work experience as a factory worker kasi nga may experience naman ako sa factory worker pero saglit lang kasi nga napopromote po kasi tayo. So nung naging factory worker ako, napromote ako as a coordinator. So napunta ako sa office kaya masasabi ko na hindi pa ganoon ka pulido yung sorry, yung experience ko sa factory worker. So, kumbaga sa sarili ko, although sa ibang video sinabi ko na meron akong factory work experience, kasi meron naman talaga. Pero, on myself kasi, or in myself, sa kaloob-loob ba ng atay ko, masasabi ko na napakahilaw pa yung experience ko sa factory work kasi nga na-promote kasi ako agad. I think mga 3 months after nun, na-promote na po ako kaya napunta ako sa mga clerical work. So, hindi na po siya sa production. So ngayon, stick to the topic na po tayo sa dyan. Humahaba na po yung sinasabi ko. So wala akong problema doon, idol. Masabi ko sa inyo, wala pong problema. Bakit? Kasi nung nag-apply ako sa city employment, okay, yung mga nag-agent kasi ako. So yung mga agent, tinutulungan tayo na magkaroon ng work experience. Lalo na sa mga walang factory work experience. Tapos complete requirements na po sila. Okay? Sinasabi ng agent doon, bibigyan kita ng list ng mga company at kung anong position at anong trabaho. Okay? Aralin mo. Tapos, during interview, sabihin mo yan sa kanila kapag once na tinanong. So, ibig sabihin, tinuturuan tayo, pero on ourselves, wala naman talaga tayong work experience sa factory worker. Kasi before, meron ho kaming GC. So, may mga nag-PPM sa akin, nagtatanong, wala kasi silang work experience. So, ngayon, nireto ko sila sa
sa agent na nakilala ko sa City Employment. So, ang ginawa din ng agent na yun, which is ginawa rin sa akin, is binigyan siya ng mga list ng company or anong mga trabaho at anong product. Okay? So, inaral niya. So, ngayon, yung nag-PM sa akin, nandito na siya sa Taiwan. So, ibig sabihin, wala akong problema dyan kahit wala po tayong work experience or wala akong nag-reflect doon sa SSS history natin or contribution na hinulugan ng company. Kasi bakit? Ito po kasi yan. Marami ho kasing company na hindi na ho nahuhulog ng contribution. Kagaya ko, kung hindi ako nag-apply dito sa Taiwan, hindi ko malalaman na may mga previous company ko po pala is hindi naghulog ng contribution sa SSS. And also sa Pag-ibig and PhilHealth. Okay? So, hindi ko malalaman yan kung hindi na-required ng agency yung SSS history and contribution. So, doon nagtaka ako talaga. So, pero hindi ko na yun hinabol. Okay? Ang point is, meron naman akong COE kasi before and meron naman akong experience nga, kaya yung sinasabi ko sa inyo, pero wala akong nag-reflect doon. Pero hindi naman ho siya naging problem sa agency. Kasi sa totoo lang, or as far as I know, or as far as I concern, yung SSS history and SSS contribution is parang documentation lang po yun na nagtrabaho ka na. Pero hindi naman ho nila hahanapin yan kung yung company na based doon sa COE or sa experience mo is kailangan magtugma. Which is, yun naman talaga ang pinaka-purpose nun. Pero sa totoo lang, ang kailangan nyo po talaga niyan is mapasa yung interview. Okay? Kapag once na napasa nyo yung interview sa employer's interview, hindi na ko kayo basta-basta tatanggalin or i-reject ng agency. Alam niyo pa kung bakit. Kasi may record naman ho kasi yung company na nag-interview sa inyo. So, kailangan pa po ng agency ng consent ng company bago kayo i-reject. Like for example, makita nila na, wala kang experience pala sa ganito, ganyan, ganyan. Hindi ka nila basta-basta tatanggalin. Lalo na kung na-line up ka na, na ano ka na, I mean, nakapasa ka na sa interview. Hindi po yun basta-basta mag-reject. Okay? So, ang kailangan nyo na po, wag ho kayong mabother. Kailangan nyo po aralin kung meron naman ho kayong experience sa factory worker at kung wala naman ho, panoorin nyo po yung video ko about sa employer's interview, food processing and electronics. Malaki po maitutulong sa inyo nun. Kasi kapag once na kapasa kayo sa employer's interview, medical na po kayo niyan. And also, based on my experience, yung SSS contribution and SSS history po kasi is hiningi na po yan after na po na makapasa ako sa medical, yung final requirements na po. No, kasi kapag once na mag-a-apply pa lang kayo, hindi pa naman ho yan kailangan yung contribution na SSS history. Kasi yung mga na-applyan ko before, kung napanood niyo po yung mga video ko nung nag-a-apply ako sa mga agency, ang madalas lang naman ang hinihingi niyan, sasabihin, complete requirements ka na ba? Pero minsan, ang hihingin lang is 5. Like for example, passport, UMID, border certificate, PSA, and yellow card or booster. Yung mga ganun, hindi kasi yan hindi ko masasabi kasi na primary requirements yung SS contribution and history. Parang documentation na lang po yun. So, hindi po siya kailangan talaga na ma-prioritize na meron ka na. Kasi, madali lang naman kasi yan kunin eh. Kung meron kayong SSS na online, i-screenshot nyo lang naman yun or i-print. Ganun lang siya kadali. Hindi ko yan pahirapang kunin. Kaya napaka sakit isipin na merong mga tayong aplikante na napanghinaan ng loob dahil lang diyan sa documents niya. Wag ho kayong paghinaan ng loob. Okay? Ang mas maganda, comply your mga requirements, yung mga primary at mga kailangan at importante talaga. Yung SSS contribution ng history, huwag yung alalahanin yan kasi kapag once na natapos na kayo sa medical and may schedule na kayo for TECO, flight na kayo, wala na ho yan. Mind me, wag niyo huyang masyadong problemahin, okay? And also, kung gusto niyo naman mag-apply kayo sa City Employment, which is ang agency ko kasi napakabilis po yung process and hindi naman sila masyadong mahigpit pagdating sa mga ganyan. Kasi ang kailangan lang naman nila is mabigyan nila ng tao yung company na hiring. Yun lang naman ang pinakatrabaho ng agency eh. Pero yung magbabalidate talaga ng mga na sobra-sobrang hindi na makatao, hindi naman ho yan nila gagawin. Kaya yun, idol, sana nasagot ko po yung tanong nyo and huwag mo kalimutang mag-subscribe, pa-like nyo yung video and pa-share para sa awareness na rin at magkaroon ng idea yung mga kasama natin na nag-apply papunta dito sa Taiwan. Kasi tignan mo kung ako nga, ganyan yung problema ko before, tingnan mo naman, nasan ako ngayon, nandito ako sa Taiwan nagtrabaho. So, huwag ho kayong panghinaan ng loob. Okay? Tibayan ng loob tapos ipasa ang interview.